Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag ang balita na ang Diyos dito'y darating. Maghanda sa kanyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Siya ay may taglay na karunungan, at siya ay makatarungan. Sa tao siya ang kailangan, na sa kanya'y kaliwanagan. Ipahayag ang balita na ang Diyos dito'y darating. Maghanda sa kanyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos sa pananalig at may pagdiwang namin ng may di nagmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa, ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung tiga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa, muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako'y sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo ang lahat. Sanga kang ugat ni Ese, tagaakay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon,
ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling piping. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadusaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay mapakinggan natin ng mabuti ang nais na iparating sa atin nang sa ganon mas magkaroon nawa tayo ng pagpapanibago sa ating pananaw. Kasi dito rin naman nakasalalay yung magiging kalagayan ng atin pong pamilya at kung paano tayo magsi-celebrate o magdidiwang. Magiging masaya ba tayo ngayong Kapaskuhan o magiging ang mga mukha natin ay katulad pa rin ng mukha ng panahon ng Kwaresma? Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Bakit ba nagkaganyan? Bakit nagkakaganyan? Larawan ng kalungkutan, larawan ng disappointment, larawan ng ano pa ba? Kung ano-ano man, parang hindi positibo eh. Kaya tingnan natin, ha? Sa unang pagbasa, si Manoah at ang kanyang asawa ay pinagkalooban na ng anak. Sabi po dito, tinupad na o dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Kayo ay magkakaanak na. Ganon din sa ating ebanghelyo, si Zacarias at si Elizabeth. Nagpakita ang anghel kay Zacarias at sinabi na matutupad na ang iyong kahilingan. Dininig na ng Diyos ang inyong panalangin, kayo ay magkakaanak na. Bagamat sa haba ng panahon na kanilang pagdarasal na halos suminto na silang dalawa para humiling kasi parang imposible na magkaanak sila dahil bukod sa matanda na silang pareho, baog pa si Elizabeth. Pero ngayon narinig natin na ibibigay na ng Diyos ang kanilang panalangin. Tandaan niyo po ito ha, mga kadeboto, walang panalangin ang hindi naririnig ng Diyos. Lahat ng idinudulog ninyo, lahat ng isinisigaw ng inyong puso sa ating Poong Jesus Nazareno, naririnig yan ng Diyos at alam niya yan. Pero kailangan mong maintindihan na may tamang panahon at hindi sa oras natin, hindi sa kagustuhan natin ito mangyayari. Pero ibibigay yan ng Diyos sa takdang panahon na itinakda niya. Malinaw po ba yon? Kaya huwag kang panghinaan. Baka minsan dininig na ng Diyos, ibinigay na sa iyo, hindi mo lang nakita kasi nga iba ang paraan mo, iba ang inaasahan mo. Okay po tayo doon? Pangalawa, so si Manoah at yung asawa niya binigyan ng anak. Si Zacarias at si Elizabeth binigyan ng anak. So, ang anak
ay isang biyaya ng Diyos. Sabihin nyo nga po, biyaya. Ulit, biyaya. Pag sinabing biyaya, di ba? Regalo, blessings. Kaya nga, dinadasal ito iningi ito at ibinigay na ng Diyos. So, biyaya ang anak. Ay lahat naman tayo dito, anak. Bago ka pa naging magulang, ikaw ay naging anak. So, lahat tayo ay biyaya ng Diyos. Regalo ka ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit, biyaya ako ng Diyos. Yun lang talaga, nakalimutan natin yung aspetong yan na tayo ay ipinanganak sa mundong ito bilang biyaya ng Diyos. Sa mga magulang ngayon, binigyan kayo ng biyaya ng Diyos. Pero nandoon pa ba? Naalala nyo pa ba nung una nyong malaman na kayo ay magiging magulang na? Uy, balikan nyo kasi, di ba? Ay nakalimutan at natabunan na ito ay biyaya ng Diyos. Kaya lang sa paglipas ng panahon o magpasa hanggang ngayon, ang tingin na ninyo sa inyong mga anak, hindi biyaya kundi problema. Kaya ganyan ang naging mukha ng karamihan sa atin kasi yan na yung naiparamdam ng mga magulang. Hindi ka biyaya kundi problema ka kasi unang-una bibili ng gatas, bibili ng damit, pang tuition, so lahat na lang tuloy, ang tanggap mo, problema lagi. Kaya kapag umuuwi ka ngayon, nakikita mo, pagpasok mo lang sa bahay ninyo, di ba parang ang bigat-bigat na ng kalooban, ang bigat-bigat na nung atmosphere, lalo pa ngayon, na marami ang napipresyon na sa inyo kasi magpapasko na, tapos pag nakikita mo ang iyong mga anak, imbis na maging masaya, naku, saan kaya ako kukuha ng pambili ng panregalo, pamasko, bagong damit? Ay, nasaan na yung pagtingin na dapat, di ba? Pag uuwi ka, magiging masaya kasi nandyan yung mga biyaya. Uy, ayaw nyo talaga, no? Kasi ang gusto nating biyaya, maraming pera. Ang gusto nating biyaya, bahay at lupa. Ang gusto nating biyaya, kotse, kondo. Ikaw nga mismo ang biyaya. Anong gagawin natin yan? Pero alam niyo po, no? Pag muli nating ibabalik o maibalik yung ating kaisipan na ako ay biyaya, hindi ako problema, magkakaroon din ng pagpapanibago sa pakikitungo natin sa isa't isa at lalong-lalo na ikaw na para bang minsan nasasabing, lagi ka na lang pasaway ka na lang, hingi ka na lang ng hingi. Ngayon, kung malalaman mo, ako pala ay isang biyaya, so mababago ang iyong pag-uugali. Gagawa ka naman ngayon ng paraan, babaguhin mo yung mga mali, kasi ikaw ay biyaya ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, biyaya ka ng Diyos. Sige na, kumbinsin niyo yung katabi ninyo, no? Kasi hahawa kayo, tataas na naman kayo mamaya. Pag nagkaroon ng pagbabasbas, tataas na naman kayo. Lord, pengin biyaya. Nandyan na nga yung biyaya. Ayaw mong tanggapin, ayaw mong alagaan, ayaw mong mahalin. Minsan nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, di ba, no? Ayaw natin ng biyaya ng buhay. Yung bata. Yung iba ayaw ng maging magulang. Kaya tuloy, may tinatawag tayo ngayon, no? Tabi-tabi po, ha? May tinatawag tayong mga far parent. Bakit ka parent? Sinong anak mo? Shih Tzu. Aso po, pusa, far parent. Kasi para sa inyo, yun yung mas madaling alagaan, yun yung hindi pasaway, yun yung susunod sa iyo. Kaya yung tunay, minsan nga, pag namatay yung alaga ninyong hayop, may libingan na para sa kanila. Pag namatay yung biyaya ng buhay na ibinigay, iiwanan na lang sa kanal, iiwanan sa ilalim ng ilog o kung saan man na para bang basura na yung biyaya na yon.
Yung mga biyaya nga na binibigay ng Diyos, dito, mahanap kayo dito sa gilid, saan po ba may pampalaglag dito? Kasi ayaw ko ng biyayang ito. Di ba? Marami dito sa Quiapo. Dito ang takbuhan, hindi para humingi ng tulong sa Poong Nazareno na matanggap mo ang biyaya na ibinigay ng Diyos, kundi mahanap ka paano tanggalin ang biyaya ng Diyos na ito. Kaya hindi pa naman huli, no? Tandaan mo po ha, biyaya ka ng Diyos. Kaya sana umaliwalas na ang iyong mukha. Sabihin nyo nga sa sarili ninyo, biyaya ako ng Diyos. Yan. Hindi umaaliwalas na ang mukha ninyo, di ba? Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos, binuhay ng Diyos para magdala ng problema. Hindi ka salot, hindi ka malas. Ikaw ay biyaya ng Diyos. Ulitin nyo nga, ako ay biyaya ng Diyos. Ulit, ako ay biyaya ng Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa Kanya. Ang ating itutugon, Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang niya'y naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Panawagan. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas, magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Panalangin ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga pangangailangan o nangangailangan ng iyong tulong at tawa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo nilang maging mapaglingkod at masunurin at tapat sa iyo ng maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazaret. Salamat sa Diyos.